Isang magsasaka ang naglalakad, malapit sa isang mabatong gilid ng burol. Nang matagpan niya ang isang itlog, ng agila na nakahiga sa isang pugad. Sa pag-aalalang baka hindi ito mabuhay mag-isa, maingat niya itong binuhat at dinala pabalik sa kanyang sakahan. Inilagay niya ang itlog sa pugad ng isang barnyard hen, umaasang aalagaan ito tulad ng ibang mga itlog. Sa paglipas ng panahon, napisa ang itlog at lumabas ang isang maliit na agila. Napapaligiran siya ng malalambot na sisiw. At dahil sila ang unang nilalang na nakita niya, naniniwala siyang isa siya sa mga ito. Sinundan niya sila kahit saan, kinokopya ang kanilang mga galaw at tunog. Sa kanyang paglaki, ginawa ng agila ang lahat ng ginawa ng ibang mga manok. Kinamot niya ang lupa para sa mga uod at puno. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak, ngunit hindi niya sinubukang lumipad ng mas mataas kaysa sa mababang mga sanga ng isang puno. He clucked and cackled just like his feathered pamilya. Kahit na mas malakas ang kanyang katawan at mas malaki ang kanyang mga pakpak, hindi siya nagtanong kung bakit siya ay nag-iba. Lumipas ang mga taon at tumanda ang batang agila. Isang hapon, habang sinisilip niya ang dumi, napansin niya ang isang malaking anino na dumaan sa barnyard. Pagtingala niya, nakita niya ang isang napakagandang ibon na pumailang lang sa langit. Gumalaw ito ng walang kahirap-hirap. Lumilipad sa hangin na halos walang pakpak ng malalakas na gininto ang pakpak nito. Napuno ng pagtataka ang matandang agila. Sino kaya yon, tanong niya sa isa sa mga manok na nasa tabi niya. Agila yan, sagot ng manok. Ang hari ng lahat ng ibon. Siya ay sa langit, ngunit tayo ay kabilang sa lupa. Kami ay mga manok. Tahimik na nakamasid ang matandang agila habang naglaho sa mga ulap ang dakilang ibon. Isang kakaibang pakiramdam ang gumugulo sa loob niya. Isang pananabik na hindi niya maintindihan, ngunit ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paniniwalang siya ay isang manok lamang. Kaya't iniwas niya ang pag-iisip. Ibinaba ang kanyang ulo at bumalik sa paghalik sa dumi. At kaya ang agila ay nabuhay at namatay bilang isang manok. Hindi napagtanto na siya ay sinadya upang pumailang lang. Moral ng kwento. Ang mga tao sa paligid mo ay humuhubog sa iyong mga paniniwala at nililimitahan ang iyong potensyal kung hahayaan mo sila. Kung hindi mo kailanman kinuwestiyon kung ano ang sinabi sa iyo, maaaring hindi mo matuklasan kung sino ka talaga. Piliin ng matalino ang iyong kapaligiran at huwag matakot na umangat sa kanila. Kung nakakita ka ng halaga sa kwentong ito, mangyaring i-like, ibahagi, magsulat ng komento sa ibaba, at sundan para sa mas makabuluhang mga kwento